Hi everyone! Good evening! I'm back! This is Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Miss Universe update. Ano ba ang mga nangyayari dito? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe tayo ngayon. Ano ba ang nangyayari ngayon dito sa Miss Universe? Tuluyan na nga bang mawawala ang Miss Universe? Matutuloy ba ang Miss Universe sa Puerto Rico sa susunod na taon? At paano ba ang magiging sitwasyon ng Miss Universe? Bagong reyna, tama nga bang i-dethrone na? So, yan ang mga pag-usapan natin. So, punta muna tayo dito kay Fatima Bush kung saan nasa Mexico na. At nung nakaraan, bago siya pumunta ng Mexico, ay na-interview muna siya sa Telemundo. So, nagkaroon siya ng media tours sa New York, sa CNN, at saka sa Telemundo. Pero doon sa Telemundo, nagkaroon ng eksena ang Fatima Bush dahil sa usap-usapan nga sa social media na nag-walk out ang lola mo. So, yun. So, syempre, nagkaroon ng mga agam-agam mga tao na parang ano ba to, nagiging walk-out queen na talaga si Fatima. Dahil hindi lang naman niya to isang beses ginawa. Ginawa niya rin to during ng competition nila dito sa Miss Universe at marami ang naloka sa kanya ng bonggang-bongga. So, ayun, pero sa kabila ng lahat ay Miss Universe pa rin siya. So, ang sigaw ng bayan ay i-dethrone. Dapat nga bang i-dethrone na si Fatima Bush? So ako, kung ang organization mismo ang nakakakita ng mga maling actions ni Fatima ay dapat talagang i-dethrone. Pero kung paano, kung ang mismong organization ang nagtuturo or umu-order sa kanya na huwag kang magpa-interview dyan, umalis ka dyan sa interview. So, ano ang mangyayari, di ba? So, yan. So, nakakaloka kung iisipin mo kasi sa ngayon, hindi natin alam kung ano nga ba ang nangyayari talaga sa Miss Universe. Ano nga ba, nagkaroon nga ba talaga ng dayaan? So, ito ba ay pinush nilang manalo si Fatima? Pagkatapos ngayon, ba't parang nagtatago ang organization? Dahil ang dami mga eksena, di ba? So, ako para sa akin, si Fatima, sana ma-maintain niya kung ano ang isang merong Miss Universe, di ba? Kung paano ba maging Miss Universe. Sana ma-maintain niya yon. Hindi yun lagi na lang siya nasa eksena, lagi na lang ganito yung ganap. Kasi parang nakaka-disappoint, di ba? So, after niya nga mag-walk out doon sa Telemundo, medyo naintindihan ko pa yun kasi baka kaya to nag-walk out kasi hindi niya nagustuhan yung mga tanungan sa kanya, baka napupush siya masyado or parang feeling niya na harass siya na dapat wala doon sa usapan nila yon, tapos biglang tinanong pa rin sa kanya. So may mga ganong akong mga konsiderasyon kay Fatima. Pero yung dumating siya sa airport, hindi ko rin naiintindihan yon kasi naging issue na naman na nagtatago siya sa mga media. Tapos pasekretong dumating siya. So ang iniisip nila, bakit kayo nagtatago? Ayun naman pala, kaya naman pala nagtatago at pasekretong umuwi dahil syempre gusto niyang gulatin yung lahat dahil magkakaroon nga ng homecoming parade ang bruha. Charot. Ang Miss Universe. So yun pala yun. Di sana in-explain nila na sa susunod na lang, maghintay na lang kayo, ayaw pa namin magpa-interview ngayon, yung mga tipong ganon. So ayun pala yung dahilan, kaya ayaw niyang magpa-interview, ayaw niyang magpasalubong sa airport kasi magkakaroon ng grand parade, di ba? Diyos ko, yun naman pala ang gusto, di sana in-announce yun na lang nila na, wala mo na sasalubong kasi bawal. Parang feeling ko, ganun na nga yung ginawa, pasekreto, dahil gusto nilang sorpresahin. Gusto nila systematic, yung tipong, ngayon walang pwedeng mag-interview sa akin. Ang interview ninyo sa parade, yung gusto nila puro magaganda lang yung nakikita. Yung ganon. Ayaw nila na ambush sila. Gusto nila yung panalo, yung panalong eksena, ganon. Diyos ko, nakakaloka si Fatima, no? So, tumbling talaga ako sa kanya.
Hindi ko alam. Paano nga siya i-dethrone ko ang mismong organization nga yung umeeksena ng ganito sa kanya? Di wala ding laban, di ba? So kung sila din yung masusunod, ganon. Pero na lang siguro kung mabibili na talaga yung Miss Universe. Yon. So, another update sa Miss Universe, ito si Mario Bocaro is no longer serving as a CEO of the Miss Universe organization. So, hindi na siya CEO. So, ano na siya, may-ari? Charot. So, yun. Hindi klaro. Pero yan yung sinasabi na hindi na siya CEO. Baka siya na yung presidente. So, hindi natin alam kung ano yung announcement nila. Kung ito ba si Mario ay tuluyan ng aalis sa kampo ng Miss Universe or mapapalitan lang yung posisyon niya. Kasi dalawang klase lang yan Pwedeng umalis or pwedeng palitan yung posisyon. Papalitan ng mas mataas pa o baka siya na yung magpapatakbo talaga ng Miss Universe. Hindi natin sigurado yung parang ang katulad na yung kay Fatima, di ba? Ayaw daw magpa-interview, nagtatago. Yun naman pala may grand parade, di ba? Ito kasi yung eksena ng mga to Kaya medyo gumugulo lalo yung Miss Universe. Actually, ang nagpapagulo, bukod doon kay Kun An na dating involved dyan, na ngayon ay hindi na involved, hindi na natin alam kung nasaan siya, bigla na lang siya nag-disappear. Ayun, bukod doon kay Kun An ay eto nga, yung organization na kung saan nasa Mexico ang may hawak. So, medyo talagang parang, ay nako, nakaka-stress sila, di ba? Kasi parang, hindi ko alam kung ano yung eksakto na gusto nilang mangyari sa Miss Universe, di ba? So medyo nakakalungkot kasi at nakakaalarma. Tapos katulad niyan ngayon, yung sa Puerto Rico, di ba? Mag-host country sila sa 2026, pero parang nakapag-down payment na pala ang Puerto Rico sa kanila. Pagkatapos, ang nangyayari ay humihingi ngayon ng transparency yung Puerto Rico doon mismo kay Raul. And then, ano na nangyari, di ba? So parang ay nako. So pag hindi daw nila na ibigay ng maayos sa January kung ano yung mga hinihingi ng kampo ng Puerto Rico, ay makakansela ang Miss Universe. Parang feeling ko, ito yung feeling ko hindi ko to feeling ko lang. So parang feeling ko yung Puerto Rico hindi na sila interesado. Tapos parang gumagawa na lang sila ng dahilan na parang ayan, gusto nila na ganon, di ba? So yon. And then hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Kaya abangan natin kasi parang hindi ko alam kung ano yung eksaktong tawag dito pwedeng mangyari sa Miss Universe sa Puerto Rico. Parang feeling ko gusto nila kanselado na ayaw na nila i-push. Pero parang dahil nga negosyo, may napagkasunduan, so dadaanin nila sa tamang proseso. So kung hindi maibibigay, parang feeling ko it's a bad announcement for the next year. Kung hindi mabibigay ng kampo ng Miss Universe, di ba? So yon, kaya ay nako, nakaka-stress. So kung hindi matutuloy ang Miss Universe sa Puerto Rico, ano na ang mangyayari? Saan na magmi-Miss Universe? Magkakaroon kaya ng Miss Universe sa susunod na taon? So, ayan, medyo 50-50 dyan. So, ganon. Tapos, ayan, si Fatima pa, umi-eksena pa ng bonggang-bongga. Kaya ako, para sa akin lang to alam ko medyo malabo na parang ibebenta ng nila Raul yung Miss Universe sa ibang tao. Parang feeling ko, sila dyan, hindi nila basta-basta pakakawalan lang ng ganun-ganun lang. Bakit? Kasi kumikita sila di ba? Nagkakaroon sila ng income. So, may pera sila dyan. So, parang bakit mo pakakawalan ng ganun-ganun lang? Di ba? So, ngayon, siguro, para hindi sila involved, so, ipapasa lang nila kung kani-kanino na sa loob din ng society nila. Like example, si Mario, dati, sabi gano'n, si Mario na daw ang CEO ng Miss Universe sa taong 2025, di ba? Tapos biglang ay hindi na, iba na. Bakit? Kasi magkakaroon ng mapapasama si Mario sa problema nila Raul at nila Kunan, kung ano man yung hinaharap nilang problema ngayon. And then ngayon, sino na? Si Olivia na, si Miss O na ba ang magiging bagong CEO ng Miss Universe? So, mga ganun So, ganun yung circle umiikot Ayaw nilang pakawalan pero binibigay nila sa mga kasama din nila
na parang sila ang lumalabas ng representative. Pero at the end of the story, parang feeling ko nandiyan pa rin sa likod sila Kunan, sila Raul, sila pa din, di ba? So kaya medyo parang ang hirap no pag ganon. But kung ako ang tatanungin mo, syempre parang masalba lang ang Miss Universe, ay di sana ay ibenta na lang talaga nila sa iba. So ibigay na nila talaga yung lahat ng share nila na wala na silang, hindi na sila involved. Pero ang tanong ay, ano ba? Papayag ba sila? So ayun, so medyo nakakalungkot. So sana masettle. Kung hindi man nila ibebenta, edi sana maging maayos na lang. Ayun lang naman yung akin. Kaya ako nagsasalita ng ganito. Kung hindi naman nila kaya ibenta, edi sana ayusin nila yung mga bagay-bagay at explain nila sa mga tao na ganito ang nangyayari, ganito kasi ang nangyari guys, ganon, para everybody's happy. Kasi ngayon, kahit pa sabihin natin na meron silang inilalabas na statement, tapos bukas makalawa, ganito na naman yung makikita mo, ay nagkakaroon pa rin ng questionable, di ba? So, yon. So, kaya medyo nakakaloka. Dapat nga, move on na tayo kasi may bago na Miss Universe, pero parang ang hirap. Kasi nga, hindi mo nakikita na maayos yung may hawak ng corona, tapos plus ganito pa yung nangyayaring sitwasyon. Kaya, napapaisip ka. But sabi ko nga, sana ay maayos na ang lahat. So ayan, hindi na daw si Mario Bucaro ang CEO. Ngayon sa tingin ninyo guys, sino ang papalit sa kanya? So hahawakan na kaya to ni Olivia? Pero kung ikaw yung tatanungin ko, sa mga pinag-uusapan natin dito, tingin mo ba, dapat ba talagang ibenta na? Dapat bang pakawalan na nila ang Miss Universe? Tingin mo ba papayag pa sila na mawala ang Miss Universe sa mga kamay nila ng ganun-ganun lang? At sino ang sisisihin mo sa mga nangyayari ngayon dito sa Miss Universe? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.